So hello guys, magandang gabi naman. So gusto ko lang makwento sa inyo yung sort of experience ko kasi kanina. Ano lang siya nakakatuwa somehow, ay hindi nakakatuwa at the same time. Ewan ko kung ano yung sa inyo in case na marinig niyo yung story kung whether it is okay or not or what I did is tama at ba o mali. So this is the story. So paalis na ako ng bahay. So, umalis ako ngayon ng bahay, di ba? So, umalis ako pagbaba ako ng bahay. Tapos ako yung naglalakad na ngayon. Papunta kasi ako ng office. Actually, naka-local leave naman ako. Pero gusto kong pumunta ng office. It's around 3:40. Yeah, 3:40 in the afternoon kanina. So, it's October 24. October 24 na. Ngayon, October 24 na, Thursday. So, yun nga, naglalakad ako ngayon. So, biglang nung dumating na ako sa may Somerset Hotel, mayroon akong nakasabayang isang Sri Lankan guy. He's an old man, and fortunately, member siya ng yung masasabi nating less fortunate. So, hindi ko alam, basta naano ko lang siya, along there, nakikita ko siya naglalakad, tapos biglang may tinawag siya na ibang lahi din. Hindi ko alam ano pinag-usapan nila. When all of a sudden, bigla ko niyang tinawag. Sabi niya sa akin, give me food. Pambili daw ng pagkain. Sabi ko, wala kasi akong cash. Actually, wala talaga akong cash. Hindi kasi ako nagdadala ng cash. Aside from wala talaga akong cash at the moment. Though may laman naman yung card ko ng kundi lang, hindi yata umabot ng 30 reals. So ito, sabi ko sa kanya, okay, walang problema. Tara, sama ka sa akin, punta tayo ng supermarket, bilihan na lang kita ng pagkain doon. Sabi niya, okay. So naglalakad kami ngayon. So habang naglalakad kami, in-interview ko siya. Sabi ko, taga saan ka ba? Sabi niya sa akin, Sri Lankan po ako. So sabi ko, bakit ka napunta dito? Sabi niya, gusto niya magtrabaho, pumunta siya dito. Sabi ko, ilang taon ka na dito? Tapos sabi niya sa akin, bago pa lang, weeks pa lang. Sabi ko, sigurado kang weeks ka pa lang dito? Paano ka nakapunta dito? So sabi niya, hindi. Pumunta ako dito on visit visa. Sabi ko, wow. So kailan ka pa dumating? Sabi niya, 1 week pa lang. O sabi ko, kung 1 week ka pa lang dito, so tipong wala ka pang ID. Sabi niya, hindi, wala. Passport pa lang. Sabi ko, alam mo bang hindi pwedeng ginagawa mo dito? Delikado ka. Tapos, paano ka nakapunta dito? Sino nagdala? So yung kaibigan niya daw. Sabi ko, ba't ayaw mo magtrabaho na lang? Sabi niya, hindi naman kasi ako pwede magtrabaho kasi may problema pa ako sa mata. Sabi ko, hindi pumunta ka pa dito. O sabi ko, sige Sasha, malapit na naman ang supermarket. Bigla akong natawa na lang kasi nung malapit na kami doon sa may Sering Road, malapit na kami, syempre, hindi naman kasi pwedeng dumaan doon kasi bago ka dumating doon sa may Sering Road, may ginagawa kasi doon so nakaharang. So kumanan ako ngayon. Bigla sabi niya, brother, no, where are you going? You buy me food first. Sabi ko, brother, wait, bakit ka nagagalit? Hindi ako tatakbo. Dito lang ako dadaan. Halika, sumama ka sa akin kasi nandun yung supermarket. Sabi niya, no, you buy me food. Sabi ko, bibili ako ng pagkain tapos ihatid ko pa sa'yo dito. Sumama ka. Kasi malayo-layo pa yung supermarket. Sabi niya, sorry, I don't understand. Sabi ko, brother, nakita mo naman. Nakaharang yan. Hindi ako pwedeng tumalon dyan. Loko-loko ka rin naman, O sabi niya, sumama. So, ayun, nagtatanong na naman ako. Yung tipong pinipigyan ko talaga siya. Sabi ko, sigurado ka ba na 1 week ka lang dito? Yung totoo. Kasi, pag tinignan mo naman kasi, parang nakakaawa kasi may edad na. Kaso kasi, kung nag-ikot-ikot lang, mahirap as a migrant worker, mahirap talaga, no? Hindi ganun kadali ang buhay dito, lalo pat bilong ka sa less fortunate member of the society. So, 'di ba? So, ayun na nga. Biglang dumating kami ngayon kanina sa supermarket. So, pagpasok ko ng supermarket, kukuha na sana ako ng pagkain, bibili. Biglang parang magsha-shopping na yata siya. Sabi ko, brother, saglit lang. Hindi yung basta dampot ka lang ng dampot, hindi mo alam yung sumama sa'yo, may pera o wala. Saglit lang. Tapos nagdampot siya, gusto niya ng milk. Bibilang ko ng milk.
kumuha siya, nag-demand. Sabi ko yung pinakamalaking kinuha niya, sabi, brother, wait lang ha. Sige, pag nung kinuha ko, sabi, brother, saglit lang kasi hindi talaga kakasya yung pera. Kulang yung pera ko. Talaga namang wala pa akong pera that time. Yun tipo yung gusto ko sana magkawang-gawa, parang yung kung baga, hindi na good deed yata yung yung gagawin ko kasi nag-second thought pa ako. Alam niyo naman kasi, bakit kasi ganon? Sabi ko, brother, saglit lang ha. Ibabalik ko to. Parang nagalit pa siya. Ibabalik ko naman. Sabi ko, hindi ko siya ibabalik. Papalitan ko lang para mabilihan ka. Tapos, ayun na, tumakbo na naman siya. Kunuha na naman yung malaki. Bilang sabi niya sa akin, ito na lang kasi malaki kasi meron din akong heart problem. Sabi ko, brother, hindi yan gamot. Gatas lang yan. Gusto mo para makakain ka, bilihan kita neto, bibilihan kita ng tinapay, bibilihan pa kita neto. Ay, aba, nag-demand. Sabi ko, wait lang, brother, paano magbabayad ikaw? Wala akong pambayad ng malaki kasi wala talaga as in. At the same time, hindi naman kasi natin pwedeng yung tipong ito tolerate na lang ng ganun kasi mamimiyasa or ganun na lang talaga ang gagawa nila. Hindi naman natin kasalanan kung bakit sila napunta dito, kung bakit sila, kung nascam man sila o ginusto nila. Kasi marami naman, sa Pilipinas nga, marami din ganun eh. So yun nga, so binilihan ko siya. Natawa na lang akong bigla kasi pagka-receive niya nun, lumabas siya bigla, without even saying thank you so much, o ganun, biglang naglalakad na siya, palayo. Tinawag ko siya, brother. Sabi ko, brother, wala talaga. Ganun na lang, takbo na lang siya agad, naglalakad, agad, naglalakad na lang siya nang walang Ewan ko, sabi ko, nako. Pero sige na lang, napailing na lang ako, sabi ko na, sige na lang. Ayun, bumalik ako sa supermarket, bumili ako ng Mountain Dew na lang, sabi ko, my goodness, kahit pasalamat man lang, walang ay nako. Pero yun no, nakakatuwa at nakakaano din at times. Siguro, at in the first place kasi siguro ko hindi ko masasabing good deed yung ginawa ko. Kasi nga, nagkaroon ako ng second thought kung bibilan ko ba siya o hindi. At saka hindi yata bukal sa loob ko yung ginawa ko. Ewan ko ba? Pero kasi kahit na yung hindi bukal sa loob ko, aminado ako na parang hindi bukal sa kalooban ko. Pero gusto ko pa rin magbigay. Ewan ko ba? Gusto ko pa rin magbigay. I know kasi, I know the feeling nung tipong nahihirapan ka, wala kang makain, at hindi mo alam kung saan ka kukuha. Lalo nandito ka pa abroad, mahirap kasi when you don't have the means. When you don't have, when you don't have the means to survive. 'Di ba? Hindi mo alam kung saan ka tatakbo. Pero yun, obviously, at the end of the day, I hope you're okay. Alam ko, hindi mo naman ako maintindihan kasi magkaiba tayo ng lingwahe, but I hope you're okay. So yun lang po, hanggang dito na lang. Yun lang po ang aking story for tonight. Bye!